Maraming salamat kay Kuya Ken. Kumusta na po kayo? Yan, masaya po ba? Yan, dapat po tayo ay laging masaya. Napakahalaga po ng pagiging masaya. Ano po? At meron po akong nais ng ibahagi po sa inyo. Ano po? Sa lahat po ng mga naririto, sa mga nanay at tatay, sa mga anak na naririto, sabi po ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang verse 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Yan po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Na tayo pong mga anak, lahat ng mga anak na narito ay sumigaw ng kalingap. Kalingap! Yan, isa pa, lahat ng anak na naririto, may asawa man o single, ay sumigaw ng kalingap. Kalingap! Ayan, ito mga anak na naririto, ang sabi ng salita ng Diyos,
dapat nating igalang at sundin ang ating mga magulang. Yes. Tayong mga anak ay mayroong napakahalagang responsibilidad sa ating pong mga magulang. Tandaan natin, kung wala si nanay mo, kung wala si tatay mo, kung wala ang ating mga magulang, wala ka sa mundong ito. Wala tayo sa mundong ito. Kagalakan ng mga magulang ang sila'y igalang at irespeto. Amen. Napakahalaga po ng bagay ito. Ito'y hindi isang biro. Ito po ay kailangan po nating mga anak. Sapagkat kung igagalang natin ang ating mga magulang, irerespeto natin ang ating mga magulang, ito po ay isang bagay na napakahalaga na nagpapasaya sa puso po ng Panginoon. Yan, sino po sa inyo yung mga anak dito na nagmamano sa kanyang magulang? Napakahalaga po niyang bagay pong yan. Yung basbas, yung blessing nila dapat nating tanggapin. Alam niyo ba, bilang mga anak, kung ating igagalang at irerespeto ang ating mga magulang, mayroong pangako, mayroong nangangako. Ang nangangako po ay hindi tao. Ang pangako po ito ay mula sa kaharian ng langit, mula po sa Panginoon. Ang kanyang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Bakit maraming anak ang napapariwara ang buhay? Bakit maraming anak ang naliligaw ang landas? Dahil nalilimutan natin ang ating napakahalagang responsibilidad sa ating mga magulang. Mga anak na naririto, kung ikaw ay meron ng asawa, meron ng anak, pero buhay pa ang iyong mga magulang, kung gusto nating gumanda at guminhawa ang ating buhay, ay sabi doon, merong kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ang pangakong ito ay mula sa Panginoon. Amen. Kaya sa mga anak na naririto, kung naandyan pa si nanay mo, kung naandyan pa si tatay mo, ipadama natin yung paggalang, pagrespeto at pagsunod sa kanila. Hindi yung mga magulang natin na magpapala sa atin. Ang magpapala sa atin ay walang iba, kundi ang Diyos na nasa langit. Amen! Amen! Lahat ng mga anak na naririto, magsabi ng Amen! Amen! Yan, God bless po sa inyo po lahat. Pagpalain po ang bawat ama at ina ng tahanan sa Barangay Dao, sa Pilar. Amen! God bless po sa inyo po lahat. Ito ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ito ba'y nalilito? Pag-isip mo'y nagulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap na? Sino ba sa ilawa ang mas nahihirapan? Basta mo mga bata, basta mo mga bata, ikaw ay walang nakikita sa takbo ng buhay nila. Basta mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Basta mo ang mga bata, ang sagot ay makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw ay naguguluhan, ano ay naglalakad, habang natin ang buhay, ngunit ang mga napatitulay, tungo sa hanap natin buhay. Basta mo ang mga bata, ang karal sa kanila'y matutuwa. Ano ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa akin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila. Basta mo ang mga bata,
aking